Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Kaugnay po sa mga nangyayari doon po sa Middle East, alam naman natin na sumiklab na ang digmaan sa pamagitan ng Israel, Amerika at ng Iran. And syempre, damay din po ang ibang mga karatig bansa na matatagpuan po sa Middle East. Ang ibang mga hindi po pabor sa pamamalakad ng ating mahal na Pangulo, nagrereklamo sila na porket wala daw ginawa ang administration. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod ang katangahan at kabubuhan nitong iba nating mga kababayan na basta lamang makapagbatikos at makapagpana sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng kanyang pagtatrabaho at pagserbisyo. So mabuti naman at na-clarify na dahil kaninang umaga lamang ay nagkaroon po ng press briefing ang Department of Migrant Workers, ang OWA, syempre kasama po dyan o katuwang ang Presidential Communication Office, na kung saan nandoon po si Secretary Hans Kakdak ng DMW. Syempre, andyan din po ang ating press officer na walang iba kundi si Attorney Claire Castro, and syempre si Kakdak. At napag-alaman po natin, kung isa-summarize po natin mga kamunting tinig, na sinabi po ni Kakdak na mayroon po silang meeting together with the coordinating and at the same time medical services na mga Pilipino na kung saan ay apektado sa tensyon na nagaganap doon sa Middle East. So wag lang tayong magmadali kasi sabi ng iba, hindi nagpapadala ng eroplano ang gobyerno. Kahit 1 milyon pa na eroplano ang ipapadala mo, kung no flight zone pa, hindi pa pwedeng lumipad. Maghintay kayo sa mga announcement at saka mga development kasi ina-assist pa po kung ano ang kalagayan ng area na kung saan apektado po ng tensyon. Mabuti naman at syempre ang ating gobyerno ay tinutugunan talaga yan, no? Kaya in-inform po sa atin na ngayong hapon ay magkakaroon po ng coordinating or what we call this meeting, no? Meeting consolidating the medical services para po sa ating mga kababayan na kung saan ay apektado sa tensyon dyan po sa may Middle East. At sinabi din po ni Kakdak doon po sa press briefing na mayroon din tayong mga minor at saka mga major injury sa mga nagtatrabaho sa airport at the same time sa Kuwait. So pinaparangalan din natin, sabi po ni Kakdak, yung isa po sa ating kababayan na nagbuwis ng kanyang buhay, yun lang, no, gustong magligtas kasamaang palad, nagbuwis po ng kanyang buhay itong si Ma'am Mary Ann Velasquez de Vera. Kasi po siya ay pumanaw, siya po ay namatay, no? Literally in the line of duty, no? Kaya po ibibigay po ng gobyerno ang full support in terms of financial, repatriation, mga funeral support ng OWA na riyan din po. So, wag lang tayo magbatikos ng magbatikos. At napag-alaman din natin doon po sa press briefing na sinabi po ni Kaunan na mayroon po silang mga temporary accommodation. At nagpo-provide din po ang gobyerno ng tinatawag na domestic travel arrangement sa mga gusto pong umuwi, no, sa ating mga kababayan mula po sa Middle East hanggang po sa dito. So, sa Pilipinas. Kaya po, kayo na mga Duterte Dehad supporters, wag lang kayo ng puna ng puna. Yung iba naman nagayaw-yaw sa social media as if akala mo naman, mga followers lang naman nila yung mga naniniwala, di ba? O, siyempre, sinabi din po doon ng ating OWA administrator na walang iba kundi si Attorney Patricia Yvonne Cauna na kapag nakakapag-assist na po, no, ng 768 na ating mga kababayan, yun ang naasistahan at marami sa kanila nanggagaling pa po sa Mindanao, sa Visayas, at yung iba, ang problema nila na cancel yung kanilang mga flight. Kaya ginagawan po ng
paraan yan. Kaya huwag kayong magreklamo na walang ipinapadala ng mga eroplano, bigyan kayo ng tulong dyan sa inyong mga GCash or whatsoever. Diba? Tapos sinabi po dito na timing is everything at this point. Hindi tayo pwedeng magpasaga-saga lang. Yung iba, nakikialam daw ang Pilipinas, ganito. Naturalmente, ang Armed Forces of the Philippines, magpapahayag din po sa kanila, magpapahayag din po talaga yan na kung ano po yung mga possible na maibigay, na makatulong para sa pag-repatriate kung may gusto pong umuwi dito po sa ating bansa. No? Hindi po muna tayo, sabi po ni UWA Administrator, manghihimasok sa protocol ng host country. So abangan natin, no? After evaluation, the protocol, and then after the coordination ng host country, malalaman kung ano po yung gagawin ng ating gobyerno dyan. So naiintindihan po ninyo. Kaya kailangan po yung timing. Yan ang pinaka-importante at this point of time. So, syempre, at an appropriate time, ang ating mga kababayan na mga naipit doon sa mga affected by tension, syempre, magkakaroon din po sila ng paglikas sa ibang bansa as long as na possible na, no? Pwede na pong maka-travel, o wag masyadong magpanik. Kasi ang gobyerno natin ina-assist kung ano po yung mga kailangan ng ating mga kababayan doon po sa affected area. Sinabi naman din po kanina ni Administrator, no, ni OWA Administrator Attorney Patricia Ibon Kaunan na sarado ang airspace sa Dubai. Tapos at ang airport. So alam naman nating inaatake 'yon. So hindi po basta-basta magsabi lang kayo na walang ipinapadala na eroplano or whatsoever. Let us wait for the announcement from the host country at pag-aralan pa kung ano mga protocol para hindi din tayo makapag-violate. Ang mga Pilipino kasi na mga anti-Marcos, anti-government, mga tanga at saka mga bobo, no, hindi man lahat, no, hindi nila naiintindihan. So isa pa, aside sa sarado, doon po sa mga nagmamanifest na nais nilang umuwi, okay, after evaluation, ginagawa na po ng gobyerno 'yan, no? Sabi nga nila, they are now working out the manner on which we will start moving these people to exit point. So wala pang tinatawag na repatriation at this point. Naintindihan po ninyo? Kasi ina-assist pa po yung mga exit. At mayroon din po mga kamunting tinig na mga designated points of relocation per country po yan. Hindi po papabayaan ng host country yung mga nagtatrabaho po doon. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan because there is what we call close monitoring. Alangan naman Pangulo ang magpunta doon. Gago, mantinyo kung magsalita. Okay? So mayroon tayong tinatawag na transport services, okay, on-site para po sa mga nasa alanganing lugar, and that was being announced and informed us by the OWA Administrator. So hindi po madali ang trabaho na yan. Kayo kasi makapagreklamo kayo, akala nyo pinapabayaan yung ating mga kababayan. Ay nako sa inyo talaga. And then at the same time, may mga shelter din po yon. Okay? Tukoy po yan. Alam po ng ating mga kababayan dyan. O kaya nga may mga hotline di ba? Ang mga pro-government vloggers ay nagpo-post na rin po ng iba't ibang mga hotline sa iba't ibang bansa sa Middle East para kung may kamag-anak kayo, pwede nyong tawagan at saka at the same time, pwede nyong maibigay doon. At mayroon tinatawag po tayo na lahat ng basic needs. Ang basic needs assistance, nakasentro po yan sa mga pangangailangan ng pamilya. So mayroon din po ang gobyerno sa pamamagitan po ng OWA ng tinatawag po na mga action. O, mayroon tayong action dyan. Mayroon din pong mga funds para sa basic assistance. Kaya wag lang magmadali, wag lang magbatikos-batikos na wala namang kabuluhan, kayo naman talaga. At sinabi din po ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na meron tayong mga mahihigpit na koordinasyon sa Department of Foreign Affairs sapagkat nakipagpulong na po ang ating DMW sa lahat ng mga ambassador sa Gulf State, katulad ng Israel, at the same time ng Middle East. So hindi po papapayagan yan ng ating gobyerno na malagay sa alanganin ang ating mga kababayan. There is what we call close
monitoring. Normal lang yan. Alam nga naman pag sigalot, pag saklab ng gera, papadala ka kagad ng eroplano. Pwede nasitakan ng host country sila nga pinapatigil ang pag ikaw nagmamadali ka, di mag-ano ka diyan, haplas ka ng lana, maglipad ka diyan kung nagmamadali ka, ipaandarin mo yung pagkaaswang mo at saka mga pagkamanananggal mo kung nagmamadali ka. Mga pagpuna lang kayo sa administration tapos sisihin niyo yung gobyerno, pinapabayaan yung ating mga kababayan. Gago ka ba?